Senador Lacson. Balik ako muna kay Senador Lacson, sir. Idol kita, pero ngayon hindi na kita idol. Mamamatay ka na nga lang, mag-iiwan ka pa ng masamang imahe. Di ba nakakaya yung Senador Lacson? I'm sorry for your watching. Ano sa Congress? Fernandez, Google lawyer. Ito na naman si Soto, Google rin siya. I-google mo na lang. Ay, Google na lang. Ay, matamat mali. Bakit? Hindi ba tayo marunong mag-Google? Ha? Marunong tayo. Lahat nga tayo matalino ngayon eh. Ha? Okay. Tama ba itong words ko na ito? Tama ba yung spelling mo? Verify. Oh. Pero, yung pagkawalang iya, ay hindi talaga mawawala yun. Alam? Hindi talaga mawawala yung pagkawalang iya. Okay. Biruin mo, marami ng kwento. Kaya nga ako, minsan nagsisigaw ako, talagang nanggagalit ako sa galit. Dahil yung galit natin, para bang hindi natin alam ang nangyayari sa ibabaw ng Pilipinas. Yun yung masakit para sa ating Pilipino. Na para bang ginawa sa itang, tingnan mo kanina yung nakapila. Naniwala sila, sir, malaki ang tulong sa amin ni Marcos. Binigyan kami ng 3,000. Ha? 3,000? Ang nakalista doon, 15,000? Asan yun? Yung sobra nun? Ay, di sa mga kurakot na tao, nagbigay sila ng, sabihin natin, 10 billion. 1 billion lang ibinigay, na walang 9 billion. So, ginagamit ang mga mahirap. Tinan mo, kanina nakipag-debate sa akin, pero mayroon na niniwala sa akin. So, pumasok sa isip ko, kaya yung marami tayo ngayon dito, hindi kumikilos dahil yung flood control, yung billion of pesos, ay napunta sa mga mahirap, ginamit nilang mahirap para sila makapagkamkam ng trillion of pesos. So yun ang problema, kaya doon ako nagagalit. Balik ako kay Senador Lacson. Balik ako muna kay Senador Lacson, sir. Idol kita, pero ngayon hindi na kita idol. Mamamatay ka na nga lang, mag-iiwan ka pa ng masamang imahe. Yes. Di ba nakakaya yung Senador Lacson? I'm sorry for your watching. I'm sorry. Binibigay ko lang ang opinion ko bilang isang Pilipino na hindi ko gusto yung nangyayari sa Pilipinas. Hindi ko gusto. Nangyayari sa Pilipinas. Ikaw, Soto. Ay, sorry. Ikaw, Soto, ha? Napakaganda ng takbo ng karer ng iyong pamangkin. Kinamit mo. Isinalang mo sa Senado o sa Congress. Ayun. Windang-winda ngayon ang popularity, ang ginawa ng iyong pamangkin, Coco. Biko Soto. Ngayon, asan na ngayon siya? Wala na. Nahiya na siya, humarap sa media. Biko, sinira mo Soto. Dito Soto, tarantado ka. Ha? Sabi ko nga sa inyo, nagiging walang niya ako. Di bali nang mawala ang pagkakernel ko, makamura lang ako ng putang inang magnanako na yan. Ha? Ang point ko lang dito mga kaibigan, mga kababayan ko, yung niloloko tayo ng harap-harapan. Si Atty. Garcia nga, si Atty. Berelio Reyes Garcia, na isang general retired ng Army na kasama namin umarap kay General Browner noon. Ano? Ha? Kay General Browner. Kasama namin noon. Nagalit. Kung anong estilo, yung style ko na yon, general yun na, abogado yun. Yung galit niya, parang katulad ng galit ko. Kasi sinasabi niya, ang kinagagalit ko, parang ginagawa nyo kami, bobo, tanga, bobo, walang alam. Yun yung kinagagalit ni Atty. Garcia o General Garcia, Berelio Garcia. So lahat tayo Pilipino ay galit sa mga gano'n. Okay, tanong ko lang, masagot nyo nga ako, bakit mayroong Pilipino na bulag, bingi at pipi? Bakit kaya? Bakit sinabi kong bulag at pipi at bingi? Kasi nga, mayroon pa naniniwala sa Marcos administration. Mga kasama ko naniniwala kayo. Kaya nga si Secretary Gumo Chodoro, dinamon ko yan ng debate. Biruin mo Tapwan sa Barnachel, ano? Nambira siya.
Pero ako number 1 sa huli. Pero amunin ko siya ng debate regarding corruption. Ha? Hinamon ko si Congressman Teodoro ng debate regarding sa corruption. Ang tanong ko una sa kanya, unang mediator, may problema mang bansa o wala? Pag sinabi niyo wala, ay hindi na ako makapagtalo. Kasi bulag na siya no, pagtatalo na namin, understood na kakampi ni Marcos. Pag sinabi niyo mayroon, ay doon kami mag-uusap. Mayroon pala, anong ginagawa mo? Bilang isang sekretary, okay, that is a part of politics. Pero dapat, manahimik ka na lang. Secretary Teodoro, ha? Huwag ka na magsalita. Manahimik na lang kayo kasi wala kayong silbi. Ha? Ang hiling na lang sa inyo, manahimik na lang kayo. Kabaro ko, manahimik na lang kayo. Hayaan nyo na lang ang taong bayan magbigay ng kanilang sama ng loob, ng kanilang saloobin. Pero huwag nyo nang dipinsa ang sarili dahil wala kayong ididipinsa. Manahimik na lang kayo. Para kung nanahimik kayo, walang makiinit ng dugo. Para katulad kanina, ano, example natin, yung isang civilian dito, isang nasinabihan na isang, anong tawag nun? Isang vlogger at saka yung isang kwan, nakipag-away pa. At nagkaroon ng commotion, musik na magsuntukan, magrambulan dito. Ang sabi ko, doon sa nagagalit, na talaga, hindi ko, kuya, baka pwede pag-iusap ko, pinagalitan ko na yun. Kasi hindi rin namin kasama yun. Sabi ko, kuyang sana kanina, huwag ka magtaas ng boses. Kasi galit na nga sila, makikipag-confronta. Ang tanong ko ngayon, kaya mo ba sila? Paano ko magtulungan ka? Pero yun, ang point ko doon, ganito rin yan. Sa men in uniform personnel, manahimik na lang kayo para ang Pilipino ay hindi na mag-alsa ng galit. Kasi habang kayo nagsasalita, habang kayo nagdidepensa, lalong nagagalit ang mga Pilipino. Tama hindi? Tama. Dapat manahimik lang sila. Huwag niyong depensa ng sarili niyo. Kasi totoo yung sinasabi ng kapwa Pilipino natin. Yun yung hiling ko lang. Manahimik na lang kayo. Huwag niyong depensa ng sarili niyo. I'm sorry. Yung mga nakikita ko nagsasalita, mga junior officer ko yan. Mga kasama ko dati. Pag once army nakikita ko, mga kasama ko dati yan. Ha? Tingnan mo doon sa comment. Bakit yung iba nakapag-comment? Bakit si Segundo hindi makapag-comment? Kasi alam nila yung comment ko, balasubas. Kaya black na ang pangalan ko doon. Pero yung ibang Pilipino, naka-comment. Pero pag tingin ko, bakit hindi ako makakomment? Yung iba nakapag-comment. So ibig sabihin, alam niya, negative lagi ang sagot ko. Hindi negative. Positive yun para sa taong bayan. Yung sagot ko. Dahil opinion ko yun eh. Nagbabayad tayo ng taxes. Wala pala kaming bayad taxes eh. Retired kami. Pero paano yung kababayan natin? Yung anak ko, kapatid ko, nagbabayad ng taxes. Ha? Ayaw nga pala. Bumibili pala ako makain. Nagbabayad pala ako ng taxes. So may karapatan kaya ako. Kasi nga, nung ako'y nasa serbisyo,